Labis ang pasasalamat ng ina ni Chantal Anicoche, ang Filipina-American na natagpuan ng mga sundalo na nagtatago malapit sa encounter site ng mga otoridad laban sa rebeldeng grupong New People's Army o NPA sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro nitong nakaraang buwan. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ng ina ni Chantal ang Armed Forces of the Philippines at ang mga miyembro ng 2nd Infantry Division of Philippine Army sa ipinakita nitong kabutihan at profesionalismo matapos na ma-rescue ang kanyang anak mula sa kamay ng mga rebeldeng NPA. Bilang inaan niya, malaki ang kanyang pasasalamat sa mga otoridad dahil sa pag-alaga sa kanyang anak. Kinilala din ng ina ni Chantal ang hindi matatawarang serbisyo ng mga sundalo, maprotektahan lang ang mga inosenteng buhay. Kung matatandaan, kabilang si Chantal sa mga inosenteng kabataan na nilinlang ng baluktot na ideolohiya ng komunistang teroristang grupong CPP-NPA-NDF na pumunta sa bundok at makipagbakbakan laban sa tropa ng gobyerno. Sa ngayon, ligtas nang nakauwi si Chantal sa ibang bansa, kapiling ang kanyang mga mahal sa buhay. Ayon naman sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC na ang desisyon ng pamahalaan na i-deport si Chantal ay kasunod ng kanyang pag-amin na siya ay kasama ng New People's Army o NPA sa isang armadong inkwentro sa Occidental Mindoro. Inamin din ni Chantal ang kanyang pagkakasangkot sa mga dayuhang organisasyon na may kaugnayan sa International Support Network ng Communist Party of the Philippines o CPP. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Those three other cases referred to, ano naman po yan, ibang tax. Hindi siya income tax, it's excise tax. And alam po natin na excise tax is under the law, is payable by the importer. Nakita po ng panel na hindi importer sina Sarah and Curly, so they were not liable for non-payment of excise tax. Ang may liability po magbayad ng excise tax would be yung nag-import talaga, kung kanino nila binili yung mga kotse. Yan ang paliwanag ng Justice Department kung bakit nila ibinasura ang mga reklamo ng umano'y di nabayarang excise tax ng mga kumpanya na pagmamayari o konektado sa mag-asawang Diskaya at kung bakit importers ang dapat habulin sa mga 3 kaso ng excise tax complaint sa prosecution. Pero sa kabila niyan, ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, wala silang kapangyarihang imbestigahan ng importers ng mga Diskaya dahil wala pang naisusumiting reklamo laban sa kanila ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Walaan niyang moto proprio powers ang Department of Justice gaya ng Ombudsman para gumawa ng sariling investigasyon. Punto rin ng tagapagsalita ng DOJ, ang Bureau of Internal Revenue lamang ang may records at technical na kaalaman sa mga tax liability ng sinumang individual o kumpanya na kailangan para sa case build-up. Ang resolusyon ng DOJ hinggil sa pagbasura ng naturang reklamo ay naipadala na sa BIR noong January 26. Gayet naman ni Martinez, walang epekto sa mga nakapending na kaso ng mga Diskaya ang pagkakabasura sa excise tax complaints. Walaan na kasing kinalaman ang nabasurang tax case sa anumang pag-abuso sa pondo ng gobyerno. Samantala sa paglilinaw naman ng DOJ spokesperson, hindi pa rin naisasampa sa korte ang kaso sa mga reklamo ng tax evasion laban sa mag-asawang kontratista, kaugnay naman ang hindi nila pagdideklara ng totoong kita sa kanilang income tax returns para sa taong 2020 at 2021. So nakita po ng panel of prosecutors na in these 2 cases, tinago nila yung exact and true income nila, concealed it from their ITRs or their income tax returns. And for that reason, isasampa po yung kaso with the Court of Tax Appeals, CTA, which has jurisdiction over these offenses, given that certain amount. Sa ngayon, nasa piitan si Sara Diskaya sa Lapu-Lapu City Jail habang ang kanyang asawang si Curly Diskaya ay hawak ng Senado matapos makontempt sa pagdinig. May kinakaharap ng kasong graft at malversation si Sara, ngunit iginit nito ang pagiging inosente sa pamamagitan ng not guilty plea sa korte. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito.